Ito na po yung itlog ng ating mga Peking duck. And kinakandol ni Ray Bation yung ating incubator expert. And napansin niya, mataas yung number ng mga walang laman na itlog. And we're trying to analyze kung ano ang maaring dahilan. Ito yung ating incubator dedicated for our Peking duck eggs. So, actually, we're learning. Maraming bugok do sa itlog ng Peking duck namin. And ang theory ni Ray na pabayaan at nabasa. Kaya nabugok yung itlog. So, ang gagawin ngayon, sa hapon, kaagad, pagsapit ng dilim, ikukulong yung mga itik. At hindi bibitawan hanggang hindi makapangitlog. Unsay diferensya, Ray, sa temperature sa itik, sa itlog sa itik kaysa manok? Sa manok o sa itik, sir, ang sa manok is 37.2 to 37.8 siya mga. Same lang sila o ka ng range sa ilang. Pareho lang? O, average siya o 37.5. Ang nakalahi lang niya is 28 days ang incubation. Sa itik, 28 days. Okay. O sa ang manok natin is 21 days. No? Okay. So, very good. So, yun lang pala ang diferensya. Para yung temperature, pati moisture, pareho? Yes po. Pareho, no? 25, yung humidity na dapat. Humidity, no? Pero ang hatching period, mas mahaba ng 9 days. 28 days yung itik, 21 days yung manok. Okay. So, very good. Bago kasi yung itik sa amin, kaya we're learning, no? Ang daming bugok na itlog. We have to look into the factors which led to the spoilage of the eggs. Sayang kasi napakamahal nitong Peking duck. And so far, ang napapisa pala namin ay 6. At ang may dala ay manok. Napapisa ng manok. Ito ngayon yung sa incubator. So, 59 ang fertile. And then, 160 plus ang bagong load.